Isang mangingisda si Arlex. Kasama niya sa paghahanap buhay ang kanyang kaibigan na si JM. Kaya may katuwang siya sa panghuli ng isda. Nag-umpisa siya sa pangingisda noong nakapagtapos siya ng high school. Umaasa kasi sa kanya ang kanyang mga nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Dahil hindi sapat ang sweldo ng kanyang mga magulang para sa baon nila. Napupunta lang ang mga ito sa mga bayarin sa bahay. Samantalang sa kanya ay napupunta sa pagkain at sa pangangailangan ng mga nakababatang kapatid. Mabuti na lamang ay palaging sapat ang nauuwi niyang pera. At dahil dito, ay masaya naman siya na nakakatulong sa kanyang pamilya. Binata pa siya at wala pa siyang sariling pamilya. Ang kanyang mga kapatid muna at mga magulang ang mahalaga sa kanya. Samantala, isang araw ay maaga sila ni JM na pumalaot. Mahaba-haba kasi ang kanilang magiging pahinga kapag nakauwi ng maaga. Kaya naman ganoon ang pinili nilang oras. Isang mabuting anak at kapatid itong si Arlex, kaya ganyan siya kasipag para sa kanyang pamilya. Isang araw, meron siyang nabalitaan. Paano ba naman kasi? Merong magaganap na cooking contest sa kanilang lugar sa darating na fiesta. Isa nga si Arlex na nagpa-register na sasali, lalo na't nang malaman niya kung magkano ang mapapalanunan sa tagisan ng pagluluto. Alam niya sa kanyang sarili na meron siyang talento sa pagluluto. Kaya't gagawin niya ang bagay na iyon. May re-regalo kasi siya sa kanyang ina sa kaarawan nito. Gustong-gusto niya na makitang masaya ang kanyang ina. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na iyon. Bago pa ito sumapit, ay talaga nga namang nag-practice na siya sa pagluluto. Nais niya ay magustuhan ng mga titikim ang kanyang gagawin. Kaya't itinatak niya sa kanyang isipan na kailangan niyang ipanalo ang paligsahan. Ang nakatunggali niya sa paligsahan ay si Timothy. Nagmamay-ari ito ng isang karinderya, kaya talaga namang pagbubutihan ni Arlex. Ang unang nagluto ay si Timothy. Naghiwa ito ng mga sangkap para sa lulutuing isda. Pagkatapos ay sinalang na sa palayok at pagkuway hinalo-halo na ito. Pinatikim ni Timothy sa mga taong naroroon ang kanyang luto. Marami namang nasarapan sa kanyang luto. Kakaiba raw ang lutong isda na iyon. Dahil dito, ipinangako ni Arlex sa kanyang sarili na lalagpasin niya ang sarap ng pagkakaluto ng kanyang katunggali. Isda rin ang lulutuin niya, ngunit ibang putahe naman. Naghiwa rin siya ng mga sangkap. Ginalingan pa niya ito at malasyep ang kanyang galaw. Pagkuway inilagay niya sa kaldero. Sinigang na bangus kasi ang kanyang lulutuin. At makaraan ng 30 minuto, ay naluto na nga rin ito. At saka ipinatikim sa mga tao. Medyo kakaunti lamang ang nasarapan sa kanyang luto, pero may 4 pa silang paglalabanan. At kung sino ang lamang sa boto, ay siya ang mananalo. Pero sa kasamaang palad, si Timothy pa rin ang nanalo. Siya ang nakakuha ng 30,000 pesos. Pero sa kabila nito, tinanggap na lamang ni Arlex ang pagkatalo. Dito niya natutunan na marami pa siyang dapat na matutunan sa larangan ng pagluluto. Gusto mo bang maasa sa pagluluto, pre? Magpaturo ka sa lola ko. Wika ni JM noong nasa laot na sila. Sige pare, magpapaturo ako sa lola mo. Wika naman ni Arlex. Yun nga ang nangyari. Pagka-uwi nila galing sa paglalaot, dumiretso sila sa tahanan nila JM. Nakadaupang palad naman kaagad ni Arlex ang lola nito. Magandang hapon po, lola. Magalang niyang pahayag sabay mano dito. Abay, kaawaan ka ng Diyos, iho. Teka, ano nga pala ang sadya ng kaibigan mo, JM? Tugon ng matanda. Magpapaturo ho raw siyang magluto sa inyo, lola. Sumali ho kasi siya sa paligsahan noong fiesta, pero hindi siya pinalad na manalo eh. Ngayon ho ay gusto niyang mamaster ang tamang pagluluto, para kapag may patimpalak ulit, ay manalo na ho siya. Ah, ganun ba, iho? Walang problema sa akin yun. Tuturuan kita, Arlex, ha? Wika ng lola ni JM. Kaya naman na yun nga ang nangyari. Tinuruan si Arlex ng iba't ibang putahe. Talagang napakabait ni Manang Amalia. Yung mga pinamalengke para sa pagluluto ay galing mismo sa bulsa nito. Ilang linggo rin siyang tinuruan at syempre, sa kanya na rin ang mga naging gastos hanggang sa matuto na nga siya. Sinusulat pa nga niya sa notebook ang mga receipt at mga procedure na gagawin.
Kaya naman sa ulado na niya talaga ang mga pamamaraan na kinakailangan. Pero sabi naman ni Aling Amalia, kapag may oras pa siya ay naririto lamang ito upang turuan pa ng iba't ibang mga putahe. Maraming salamat po sa pagtuturo, Lola. Napakalinaw ho ng inyong mga sinasabi, kaya talagang naiintindihan ko po. Opo, kapag hindi po kami gaanong busy sa pangingisda, magpapaturo ulit ako sa inyo. Pahayag ni Arlex. Naku, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin, iho. Sisiguraduhin ko na sa susunod na paligsahan ay ikaw na ang mananalo. Sambit ng matanda. Maraming salamat po. Samantala, isang araw ay may bagong lipat na pamilya sa lugar nila Arlex. Matagal nang ginagawa ang malaking bahay at ngayon lang nagkaroon ng tao. Labis na nabighani ang binata nang masilip ang dalaga sa balkonahe ng tahanan. Napakaganda nito at mukha namang mabait. Ganitong babae ang kanyang pinapangarap. Ma, sino po yung magandang babae na kapitbahay natin? Tanong ni Arlex sa kanyang ina na si Aling Sylvia. Ayon ba, anak? Sa pagkakalam ko'y Charlotte ang pangalan niya. Pamilya sila ng negosyante, anak. Teka, mukhang type mo ata ang magandang dalaga na yun, ah. Naku, hindi man sa pangmamalit, anak ha. Baka hindi ka makapasa sa kanya dahil langit siya, samantalang ikaw ay alam mo na. Kaya ikaw, anak, mas paunlirin mo pa ang buhay at sarili mo para makabangwit ka ng ganyang klaseng babae. Napasa po naman sa kanyang noo ang binata dahil sa pagkadismaya sa inihiyag ng kanyang ina. Ano ba naman yan, Nay? Pinapahina nyo naman ang loob ko eh. Imbis na palakasin nyo ang loob ko eh, pinapahina nyo. Natawa naman si Aling Sylvia. Nagsasabi lang ako ng totoo, anak. Saka kung may pagtingin ka talaga sa babaeng yun, bakit hindi mo subukang ligawan, hindi ba? Abay, malay mo naman, baka sagutin ka rin. Natawa na lamang rin si Arlex sa inihiyag ng kanyang ina. Ligaw agad, ma? Hindi ba po pwedeng makipagkaibigan muna? O edi ganun na ang gawin mo. Suportado naman ako sa iyo, anak eh. Sagot nito sa kanya. Pero matagal na hindi nakagawa ng aksyon si Arlex. Paano ba naman kasi? Naghahanap pa siya ng pagkakataon na makausap si Charlotte. Hanggang sa isang araw ay tumawag ang tsuhin niya sa telepono. Ito ay taga-kabilang probinsya. O tito, napatawag po kayo. Ano ho bang meron? Tanong niya rito. Ay, meron akong mahalagang itatanong sa'yo. Nag-aalaga ka ba ng kabayo? Dito naalala ni Arlex na meron ngang farm ng kabayo ang kanyang tsuhin. Bakit niyo po yan naitanong, tito? Hindi pa ako nakakapag-alaga ng kabayo eh. Yun ay dahil bibigyan sana kita ng isa. Gusto mo ba? Hindi ba't meron naman kayong malawak na likod bahay? Agad namang sumagot ang binata. Masayang masaya ito dahil pangarap niya rin na magkaroon ng alagang kabayo at sumakay dito. Talaga ho, tito? Ibibigay niyo po sa akin? Naku, maraming salamat po. Pero tito, bakit niyo po ba yan pinapamigay? Eh kasi sobra-sobra na kasi yung mga alaga kong kabayo eh. Wala nang mapaglagyan. Yung inahin ko ay patuloy na nanganganak. Isipin mo na lang, Arlex, na regalo kayo sa'yo. Naglululundag naman sa tuwa ang binata sapagkat natupad na sa wakas ang isa sa kanyang pinapangarap. Kinabukasan nga ay nagtungo na siya sa probinsya ng kanyang tsuhin. Nag-arkila naman ng truck ang tsuhin niya para mapadala sa tahanan nila Arlex. Noong nasa kanila na ang kabayo, unang ginawa niya rito ay pinangalanan. Ang ipinangalan niya rito ay Mona dahil ito ay babae. At pagkatapos ay pinapaamo niya ito at tinitrain. Kaya naman unti-unti na rin itong nagiging maamo sa kanya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nasasakyan niya na ito at nakakapaglibot-libot na siya sa lugar. Kaya naman maraming humahanga sa kanya. Sa panahon kasi ngayon, motor at kotse na ang sasakyan sa halip na kabayo. Astig rin tignan si Mona dahil kulay itim ito. May malagong balahibo at napakabilis tumakbo. Isang araw ay hindi nangisda si Arlex. Binigyan niya muna ang pagpapatakbo ng kabayo. Pero may iba namang sinama si JM sa pangingisda nito. Habang nagpapatakbo ng kabayo si Arlex, ay nakabuntot siya sa isang kotse. Maya-maya pa ay bigla na lamang napahinto ang sasakyan at mukhang nasiraan ito ng gulong. Tama nga ang hinala niya dahil bumaba ang nagmamaneho at tinignan nito ang ilalim ng sasakyan. Nagulat na lamang siya
Dahil si Charlotte pala ang nagmamaneho nito. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang pagkadismaya. Mukhang hindi nito kayang gawin ng nasira. At dahil dito, ay nagkaroon ng lakas ng loob si Arlex na kausapin ng dalaga. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Oo nasira kasi yung gulong ng kotse ko. Maghintay ka lang dito, miss ha. Hahanap ako ng gagawa dyan. Maghahanap ako ng pinakamalapit na talyer. Wika niya at nang sabihin niya ang pangalan ng kabayo, ay tumakbo na nga ito. Agad naman siyang nakakita ng talyer at nagdala siya ng mekaniko sa kinaroroonan ni Charlotte. Dahila naman ang sasakyan patungo sa talyer at doon na ito ginawa. Ang sabi ng mekaniko, mamaya pa raw sila makakatapos sa paggawa. Kaya kung mamarapatin mo, ay hatid na lamang muna kita sa inyo, Charlotte. Bahagya namang nagulat ang dalaga sa kanyang binanggit. Maraming salamat kuya sa iyong kabutihan. Pero teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Inalalayan muna ni Arlex ang dalaga na makasampa sa kanyang kabayo bago niya sinagot ang tanong nito. Kasi magkapit-bahay lang tayo, Charlotte. Inalam ko lang talaga ang pangalan mo. Huwag mo na akong tawagin kuya dahil ang pangalan ko ay Arlex. Kumapit ka ng mahigpit sa likuran ko dahil palalargain ko na si Mona. Wika niya at hindi nagtagal ay tumakbo na nga ang kabayo. Napatili naman ang dalaga dahil napakabilis raw nitong tumakbo. Kaya naman medyo binagalan niya na lamang. 20 minuto lamang ang itinagal bago niya ito tuluyang naihatid sa kanilang tahanan. Maraming salamat, Arlex. Kung wala ka, baka naglakad lang ako patungo rito. Hindi pa naman ako sanay ng lakaran. Wika ni Charlotte. Walang anuman yun dahil magkapit-bahay naman tayo. Kailangan nating talagang magtulungan. So paano? Friends na tayo Wika ng binata. Nagabot siya ng kamay rito. Inabot naman ito ng dalaga habang nakangiti. Oo, friend na tayo, Alex. Bahagyang natawa ang binata sa inihayag nito at tinama niya ang dalaga. Hindi Alex ang pangalan ko, Charlotte. Kung hindi Arlex, may R, tapos Lex. Natawa na rin ang dalaga at pabirong nagsabi ng, di sorry na, bingi na kasi ako Nang makauwi na si Arlex sa kanila, at sa kanya tinawagan si JM para hiyaing makipag-inuman sa kanya. Agad naman itong nagtungo sa kanilang bahay. Anong meron pare? At gusto mong mag-inuman tayo? Hindi ako nagkakamali na sobrang saya mo. Kaya mo ako niyaya ngayon. Ganyan ka kasi kapag sobrang ligaya Wika ni JM. Kilalang kilala na talaga siya ni JM dahil kababata niya ito. Noon pa man ay magkasama na talaga sila. Oh pre, masayang masaya talaga ako dahil magkaibigan na kami ni Charlotte. Siya yung babaeng palagi kong ikinikwento sa'yo sa tuwing nasa lao tayo. Aba, astig yun pre Sa susunod ay ligawan mo na Naku, matagal-tagal pa yun pare. Dahil maghahanap pa ako ng tamang pagkakataon at baka mamaya iiwasan niya pa ako Agarang tugon ni Arlex. Kung sa bagay, tama ka naman dyan pre. Huwag na huwag mo siyang bibiglain. Pahayag ng kaibigan habang nagsasali ng alak sa babasaging baso. Naging masarap ang inuman nilang magkaibigan. Paano ba namang hindi sasarap dahil ang pulutan nila ay isang malaking isdang bato na nahuli pa ni JM sa pusod ng dagat. Inihaw ito at pinalamanan pa ng napakaraming kamatis at sibuyas. Gabi na sila natapos sa pag-iinuman. At dahil sa sobrang kalasingan ni JM, ay sa kanila na ito nakatulog. Kinabukasan, hindi na nila inintindi ang hangover nila dahil nang isda na nga sila. Dapat ay marami tayong mahuli ngayon dahil may bibilin ako mamaya. Wika ni Arlex noong nasa laot na sila at inaayos niya na ang lambat. Samantalang si JM naman ang nagpapatakbo ng kanilang bangka. Abay ano ba ang bibilin mo mamaya pre? Hapon pa tayo o gabi makakauwi? At para ngayon lang ata kita nakitang mamimili ka ng ganoong oras. Huwag mong sabihin na naputol ang pagsasalita ng kanyang kaibigan nang unahan niya na ito. Tama ka, bibilhan ko nga si Charlotte ng regalo. Abay tago mo muna ang pera mo pare. Ang kahulugan kasi ng pagreregalo ay panliligaw hindi ba? Papaano kung hindi kanya sagutin? Di sayang lang ang pera mo. Napakamot na lamang sa ulo si Arlex. Ikaw talaga, puro negatibo na lamang nasa isip mo. Siyempre kailangan kong subukan kaysa naman sa wala akong ginagawa. O siya,
tulungan mo na nga lang ako na maglatag ng lambat. Mukhang marami ata tayong mahuli. At sana ay may malambat rin ng mga malalaking hipon o di kaya ay mga alimango. Mamaya ay sisid na rin ako para naman magmanman ng mga pugita. Sambit ni Arlex. Nakangiti at napailing na lamang si JM habang nagsasabi ng, ganyan talaga kapag inspirado eh. Sobrang sipag. Napapasana all na lang talaga ako. Natawa na lamang si Arlex sa inihayag ng kanyang kaibigan. Nang matapos na silang makahuli, ay binenta na nila sa palengke ang mga ito. Marami ang kanilang naging huli, kaya't nagkaroon sila ng malaki-laking pera. Dumiretso na nga si Arlex sa isang national bookstore. Na-stock niya kasi sa Facebook account nito na mahilig ito sa mga fantasy story. At dahil gusto niyang mapasaya ang dalaga, bumili siya ng makapal-kapal na aklat. Makaraan ito, ay dumiretso na nga siya sa tahanan nila Charlotte. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya nang makita niya sa balkonahe na may bisita ito. Base sa kasuotang formal ng lalaki, may kaya rin ito sa buhay kagaya ng dalaga. At base sa mukha ni Charlotte, ay masayang-masaya ito sa pagbisita ng binata. Patunay lamang na mayaman ang lalaking ito. Dahil sa magarang kotse na nakapark sa harapan ng tahanan. Dahil roon, ay hindi na naabot pa ni Arlex ang dapat niya sanang regalo sa dalaga. Lulugo-lugo siyang umuwi sa kanilang bahay. Napansin naman ng kanyang ama ang kanyang kalungkutan, kaya naman nausisa siya nito. "Oh anak, anong problema? Nabasted ka ba?" Ang ganyang itsura ay napagdaanan ko rin noon. Alam ko yan. Tanong ni Mang Edu. "Hindi naman ho ako nabasted pa, dahil hindi pa naman po ako nakakapangligaw eh." "O edi kung ganun, bakit malungkot ka? At daig mo pang natalo sa sugal?" Tanong muli nito. "Gusto ko sana kasing ligawan pa, pero mukhang natitipuhan niya na yung lalaking naliligaw sa kanya eh. Mayaman siya, samantalang ako eh mahirap lang. Wala akong pag-asa para sa puso ni Charlotte. Wala ho pa." "Eh bakit ka naman nawawala ng pag-asa anak? Samantalang hindi ka pa naman nakakasubok na manligaw." "Ah, siya pala yung babaeng type mo anak." Wika ng ama, sabay akbay nito sa kanya. Dahil sa inihayag ni Mang Edu, tila natauhan si Arlex. Napagtanto niya na tama naman talaga ang inihayag ng kanyang ama. Kaya naman sa mga sumunod na araw, sinubukan niya nang ligawan ng dalaga. Agad siyang nagtungo sa tahanan nito at siya ay nag-doorbell. Agad namang bumungad sa kanya ang dalaga. "Hi Arlex, napasigya ka ata. Ano yung hawak mo at nakabalot pa?" Nakangiting wika ni Charlotte sa kanya. Ito ba? Kasi regalo ko sana sa'yo, Charlotte. Libro yan ng fantasy. Naku, nabanggit ko tuloy." "By the way, gusto kasi kitang ligawan, Charlotte." Tugon ni Arlex. "Teka, parang ang bilis mo naman ata, Arlex. Pero sige, ipapaalam ko muna ito kay kuya Maraming salamat dito, Arlex ha. Pumasok ka muna para makapag-usap tayo ng mas maayos." Pag-iiyaya sa kanya ni Charlotte. Kaya naman masayang-masaya siya na pumasok sa loob. May naging kasunduan sila ng dalaga na kapag nagtanong ang kanyang mga magulang patungkol dito, kung ano siya nito, ay sasabihin ni Charlotte na magkaibigan lamang sila at hindi siya manliligaw. Dapat kasi ang kuya ang unang makaalam sa pakay ni Arlex dahil magbibigay ito sa kanya ng isang matinding hamon. Dito masusubok ang katatagan at pagiging matyaga ni Arlex. "May kaalaman ka ba sa pagluluto?" Tanong sa kanya ni Charlotte. "Oo naman. Bakit mo na itanong, Charlotte?" Nakangiting tanong niya rito. Kasi si kuya ay isang negosyante. Meron siyang restaurant at hotel. Naghahanap siya ng isa pang chef at kapag natalo siya sa cooking contest, pwedeng maging chef ang makakatalo sa kanya. Gagawin niya raw itong chef, Arlex. At kung matatalo mo siya, ay baka doon ka na makahirit kung papayag ba siyang manligaw ka sa akin. Ang gusto kasi ni kuya, ang makakatuluyan ko ay dapat isang napakahusay na chef. Kaya tatanungin kita, Arlex, kakasa ka ba sa kuya ko? Nahiwagaan naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Teka, bakit kailangan pa ng ganun? Hindi ba't ang desisyon ay dapat ay nanggagaling mismo sa'yo? Pero sige, kakasa ako sa kuya mo. Kung yun na lang ang magiging paraan para maligawan ka.
Yung tanong mo ay hindi ko muna masasagot dahil mahabang kwento kasi. Pero malalaman mo rin naman ang reason sa bandang huli. Pahayag nito sa kanya. Kaya sa mga sumunod na araw, muling nagpaturo si Arlex sa lola ni JM ng tamang pagluluto. Talagang mabusisi siya nitong tinuruan. Hanggang sa siya ay ganap nang natuto sa tamang gagawin. Naging handa na siya sa tagisan sa pagluluto. Suportado naman sa kanya si Manang Amalia. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pagharap nila ng kuya ni Charlotte. Nagulat na lamang si Arlex sapagkat yung lalaki pala na inaakala niyang manliligaw ng dalaga ay ito pala ang kuya nito. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil roon. Mali pala ang kanyang akala at dahil dito ay ginanahan siya na makipagtagisan sa kuya nito na si Jonas. Nagtungo siya sa hotel nito at doon naganap ang tagisan ng pagluluto. Inilabas niya na nga ang mga nalalaman niya na turo sa kanya ni Manang Amalia. Maraming nasarapan sa luto ni Jonas, pero mas maraming nagkagusto sa kanyang niluto. Ito ay kalderetang kambing, kaya sa bandang huli, siya ang nagwagi sa kanilang laban. Dahil dito, siya ang napili ni Jonas na maging katuwang o magiging chef sa kanyang hotel at pati na rin sa kanyang restaurant. Labis-labis namang nagpasalamat si Arlex. Mula nito, ay naging chef na siya at iniwan na ang pangingisda. Ibinigay niya na lamang ang bangka sa kaibigan niyang si JM dahil siya ang nagmamay-ari nito. At dahil laging may libreng oras naman si Arlex dahil konti lamang ang oras niya sa pagiging chef, ay pinagpatuloy niya na ang kanyang pag-aaral. Di kalaunan ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Nag-ipon si Arlex hanggang si siya ay magkaroon ng sariling negosyo. Dito na nga siya nakapangligaw kay Charlotte. Sinagot naman siya ng dalaga. Noon pa raw mula noong tinulungan niya ito, ay may pagtingin na pala si Charlotte sa kanya. Sinusubok lang rin pala siya ng dalaga kung meron siyang mapapatunayan sa kuya nito, kaya ginawa niya iyon. Dahil dito, ay naging masaya ang buhay ni Arlex. Natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang chef, at nagkaroon na rin siya ng kanyang sariling negosyo. Nagawa rin niyang matulungan ang kanyang mga magulang at mga kapatid at naging sila pa ni Charlotte. Sa bandang huli, ay nakapagpatayo rin siya ng sariling bahay at nabigyan pa niya ng negosyo ang kanyang kaibigan na si JM, pati na rin ang lola nito. Kapag wala na siyang ginagawa, ay naglilibot-libot sila ni Mona sa lugar upang sila ay magbanding. Nakaka-relax kasi para sa kanya ang sumakay sa kabayo. Dito napagtanto ni Arlex na hindi pa pala huli ang lahat para sa kanya, na maging isang matagumpay sa buhay. Kailangan munang dumaan sa paghihirap bago makamit ang kasaganaan gaya ng natatamasa niya ngayon.